Before we start, this video is sponsored by no one. Wala naman kasi akong sponsor. Kumusta? I'm Avard Joseph and welcome to News and Worthy Recap Weekly Edition number 149. We have thoughts covered since last week, so skip to the chances provided if it piques your interest and subscribe to the channel kasi wala namang masama, di ba? And let's get on with the video. Abogadong mga Duterte, pinatitigil ang Kamara pumunta sa Korte Suprema. What do you get when you threaten the President, the First Lady, and the House Speaker? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. In a fit of rage kasi nakulong yung aide mo. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. The chair declares the sufficiency in substance of Sabala et al. Impeachment complaint. So ruled. The chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. A bunch of lawyers na adjacent sa kampong diehard Duterte supporters o DDS ang pumunta sa Supreme Court para ipetisyon sa Lords of Padre Faura na ideklarang unconstitutional ang impeachment proceedings na isinasagawa ng House Committee on Justice laban kay VP Sara. Let me be clear at the outset. This petition is not about placing Vice President Sara Duterte above accountability. It is about ensuring that accountability remains constitutional. Impeachment is a grave constitutional process. It is not a political free-for-all process. The complaint enumerated several points of contention objecting to the committee's jurisdiction and actions sa nabibinbing impeachment, saying na nagiging case build-up ang nangyayari sa mga proceedings at hindi lang evaluation of the evidences presented. Kumbaga, ang sinasabi parang mini trial, parang tinutulungan ng Committee on Justice na magkaroon at kumuha ng ebidensya laban kay VP Sara instead of evaluating the evidence presented sa mga articles of impeachment. That comes about dahil sa hinihingi ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno seeking protective custody of Madriaga kasama na ang kanyang SALN at report ng NBI over her threats kay Presidente Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez among with the subpoenas issued. Bilang miyembro ng House Committee on Justice, naghain tayo ng motion na ilagay si Ramil Madriaga sa kustodiyan ng committee na makuha natin ng duly certified copies ng SALN ni VP Sara at ilingin din sa Anti-Money Laundering Council
isubmit ang mga bank account na kaugnay kay Baby Sara kung ano man ang meron sila. Ang purpose nito ay dapat kasi malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kaya nais natin tiyakin ang lahat ng ebidensya, pati mga dokumento, at iba pang ano man mahalagang papeles ay ligtas at nasa pangangalaga ng Committee on Justice. Isa pang bagay ay tungkulin din natin kasi na protektahan ang ating mga testigo, lalong-lalo na yung mga naglalakas loob na magsalita. Ang balita na nakuha natin ay may mga banta sa buhay ni Madriaga, pati ng ibang mga. Kaya kailangan din siguro na maging i-preserve at maging safe ang maaaring mga maging testigo dito. I just want to emphasize na that we are talking about preserving evidence and protecting witnesses because we are looking for the truth. At matagal nang gusto rin ng sambayan ng Pilipinas na malaman kung ano ba talaga yung katotohanan, ano yung mga ebidensya dito sa impeachment case na ito. With which, Duterte's lawyers argued na isa siyang fishing expedition dahil imbes raw na tignan yung merits ng articles of impeachment and complaints, yung mga ebidensya na nakapaloob doon, kumukuha pa ng bagong info para patatagin at palakasin yung mga complaints katulad nga ng pagkuha ng custody kay Madriaga na alleged bag na ni Duterte, yung 20 years worth of SALN records ni Duterte, at yung mga findings ng NBI nung nagkaroon sila ng investigasyon regarding VP Sara's assassination from the grave threat laban kay Marcos, kay Liza at kay Martin. Ang gagawin na pagdinig o ang isinagawang pagdinig niya ay isang fishing expedition. Pwede po ba natin ipaliwanag ito, bakit ito nasabi ng PISA? Well, again, I have to premise my answer with I'm no longer the spokesperson of the Vice President, so napakahirap naman na maglagay ng salita, mag-interpret ng kanyang mga sinasabi. But at least based on our conversations, nakikita naman natin, yun naman talagang posisyon natin. When you evaluate these impeachment complaints, the evaluation must solely remain with the complaints and the pieces of evidence attached. Ngayon, if you will go beyond the evidence attached and start asking for documents left and right, when our first argument niya, kung matatandaan nyo, is wala man lang ultimate facts, yung complaints. And then yung mga naka-attach na ebidensya, wala rin naman doon na nagsasabi o nagpapatunay na may krimen na kaagad na nangyari. And so if you go beyond that, that is what we're saying na fishing expedition. They're arguing na insufficient in substance ang mga impeachment complaints dahil kung sufficient raw ang mga articles of impeachment kay Duterte, edi sana hindi na raw kailangan pa ng ibang info at magsabina ng kung ano-ano o maglagay under protective custody ang kung sino man bukod sa kung ano man ang nasa loob ng mga articles of impeachment. Katulad nga ng mga sinasabi ng mga kakampi mo noon, lalo na nung nagkaroon ng mga protesta laban sa anti-terror law na pinasa ng tatay mo, with which you may actually be liable to kasi nga, again, you've threatened the President, the First Lady, and the House Speaker. Kung wala kang tinatago, bakit ka matatakot? Kung fishing expedition yon, kung wala ka namang ginagawang anomalya, wala naman siguro silang mahuhuling isda, di ba? Now, dininay naman ni VP Sara Duterte na kinausap niya yung mga notorious Duterte adjacent lawyers tulad ni na Attorney Israelito Torion at Attorney Vic Rodriguez along with other PDP Laban 2025 senatorial candidates. Now, she stressed na she wasn't behind the TRO petition at hindi siya kinonsulta ng mga lawyers and representatives na yon at wala na siyang pake sa impeachment. Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yon. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso
ng proseso ng impeachment. Kaya kahit na sabihin mong wala kang galamay o hindi ka man lang nila binigyan ng heads up o ng konsultasyon para mag-file ng injunction with prayer for a TRO, alam natin kakampi mo nga yung mga yan. Kaya siguro she did not bother to disprove whatever accusations they have on her. Hindi umaten ng hearing kahit na binigyan siya ng pagkakataon para mag-testify at pasinungalingan para hindi na tumungtong pa sa trial sa Senado. Kumbaga, last year, sinabi mo na kailangan mong deklarahing unconstitutional itong impeachment proceedings na nangyari laban sa akin kasi hindi nila ako binigyan ng pagkakataon na idepensahan ang aking sarili as a resource person para pasinungalingan ang mga sinasabi ng mga kalaban ko. Tapos ngayon na binigyan ka na ng pagkakataon para mag-testify at pasinungalingan yung mga sinasabi ng mga kalaban mo sa'yo, hindi ka umattend sa mga hearing, hindi ka a-attend sa mga hearing. So kung hindi mo naman pala i-avail yung constitutional remedy, yung due process mo, bakit mo pa hiningi yung unconstitutionality grounds mo kung hindi mo naman gagamitin kapag binigyan ka na ng pagkakataon na mag-testify at pasinungalingan yung mga pinagsasabi laban sa'yo? Medyo nakakapagtaka lang kasi kung noon ang reklamo nila walang proceedings, hindi na-verify ang mga ebidensya, and that is why we were declared unconstitutional. Ngayon, may hearing proper, may clarificatory hearing, we're giving due process to the respondent, pinasagot natin siya through her answer, we're giving her all the opportunity to present her evidence, pero may reklamo pa rin. No? If their complaint actually is because this proceeding is already a trial, that is their allegation. Again, for the record, this is not a trial. This is akin to a preliminary investigation because our objective is only to determine the existence of probable cause. We need to do that because this is our only basis for the justice members to be able to vote on the existence of probable cause. Pero alam naman natin na she's only counting to the fact. Kaya nga hindi na siya pumupunta sa mga committee hearings is due to the fact na natakot na ang mga congressman na bumotong pabor sa kanyang impeachment. Kasi noong nakaraan, di ba, umabot ng 200 plus yung mga nag-sign ng impeachment laban sa kanya. Pero ngayon na she declared her run to the presidency, she's basically saying na ako ang bahala sa inyo. Kapag pinirmahan mo, bumoto ka in favor of my impeachment sa House of Representatives, magkikita tayo sa 2028 kasi alam ko na hindi ako i-convict ng Senado. Kaya naman, malamang sa malamang, hindi naaabot sa 2/3 majority unlike last year yung mga pipirma ng impeachment laban kay VP Sara. Because they don't have the votes. You don't have the votes. Pilipinas, piniyagan ng Iran na dumaan sa Hormuz. Now, why do you always try to say to everyone na everything will be fine despite economic unpredictability, unpreparedness, na umaasa sa certified #resiliency ng mga Pilipino amidst natural and economic disaster para hindi ka mapatalsik dyan sa pwesto mo among the economic uncertainty sa ating rehiyon at bansa? Dahil nga hindi tayo prepared sa mga ganito kalaking disruption sa ating supply chain. Well, nandito tayo at pinupunta, iniikot namin ng mga iba't ibang palengke para tiyakin na ang presyo naman ng pagkain natin ay hindi biglang tataas. At nagpapasalamat din kami sa mga vendor dahil ay pumayag naman sila na hindi tataas ang presyo at hindi sila mag-price gouging at hindi sila magsasamantala dito sa krisis na nangyayari sa Middle East. Pilipinas, normal lang muna ang ating mga presyuhan at tinitiyak nga natin kaya hindi ang supply natin, maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods
Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan mag-hoarding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talagang sinusundan. At konting malasakit sa bawat kapwa Pilipino ay makikita natin na malalampasan din natin itong hamon na hinaharap natin. Kaya unang-una, siyempre, food supply ang pinakamahalaga. Ito, kaya natin makontrol. Ang presyo ng langis, siyempre, pinapantayan lang natin kung ano nangyayari sa gera. But sige lang, it's something normal pa naman. Everything is normal and we just keep working to make sure that it stays that way. Pinayagan na ng Iran ang mga barkong may dalang produktong petrolyong papuntang Pilipinas na dumaan sa Hormuz without threat of bombings after a fruitful conversation ng ating DFA Secretary Maria Teresa Lazaro sa Foreign Affairs Minister ng Iran na si Abbas Araghchi. This comes after the DFA appealed to the Iranian Embassy to the Philippines na payagan ang mga barkong may dalang petrolyo papuntang Pilipinas na please lang po, huwag niyong pasabugin yung dadaan naming ships. Basta may nakalagay na flag ng Pilipinas, huwag niyo po sanang pasabugin by designating the Philippines sa listahan ng mga non-hostile state laban sa Iran. Of which, we are actually not kasi wala naman tayong ginawa or wala naman tayong offense laban sa Iran. Makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow. Kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. At to be honest, expected dahil ang kalaban lang naman ng Iran ay ang Amerika at Israel na bigla-bigla na lang nagpapasabog ng mga ospital, sibilyan, and even an all-girls school, killing hundreds of schoolgirls in the blink of an eye kasi nga wala silang magawa. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. If we stood and waited for that attack to come first before we hit them, we would suffer much higher casualties. And so the president made the very wise decision. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. And then we would all be here answering questions about why we knew that and didn't act. And let's not kid ourselves. Iran can create their own nukes and yet they don't. Meron silang institutional memory, meron silang legacy memory kung paano gumawa ng nukes. But they don't. Si Trump lang naman ang nagsira nung agreement ni Obama at ni Khomeini para sa Anti-Nuclear Proliferation Treaty. Firstly, dahil gusto niya siya ang gagawa para magmukha siyang hero. Second, and probably the only thing in his mind nung pinabomba niya yung Iran, is a blackmail from Israel. If we stood and waited for that attack to come first before we hit them, we would suffer much higher casualties. And so the president made the very wise decision. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. And then we would all be here answering questions about why we knew that and didn't act.
This basically reduces the risk premium o yung dagdag na bayad dahil sa panganib ng pagdaan sa Hormuz. Think of it as yung binabayaran mo sa HMO every month, sa insurance mo every month, just in case magkasakit ka. But instead of you getting a CNAT o cold, it would be a ship getting bombed by an Iranian missile. So basically sinasabi nila, bayaran mo ako ng 10 piso, dagdagan mo ng 10 piso yung bayad mo sa akin just in case. Kasi syempre, I'm basically at a lot of risk. Kumbaga, high risk tong ginagawa ko na dumadaan sa active war zone. So give me 100 pesos on top of whatever you are paying me para dumaan dun sa Hormuz. Matatandaan naman nating sumirit ang presyo ng mga produktong petrolyo before pa ma-deplete yung buffer stock ng Pilipinas. All points lead to, in my opinion, tinaas na nila yung presyo nila kahit naghahanda pa lang silang umorder ng bagong supply ng langis. Basically, reaping the upside while offloading the cost ng mga risk to the already struggling Filipinos. Basically, binibenta nila ng mas mataas na presyo yung natitira nilang supply na binili nila sa mababang halaga kasi baka hindi sila makabili. And instead of eating the loss or risk like a sympathetic multi-billion conglomerate para sa pakikiisa sa mga Pilipino, especially in these unprecedented times, na biglang babagsak ang presyo ng krudo pagtapos bumili. Isipin mo meron akong 10 litro ng petrolyo. Binili ko siya at a rate of, let's say, 50 pesos per liter. Tapos binibenta ko around 55 pesos per liter. Parang 10% margin. Parang 10% profit margin. Pero of course, this is not the exact numbers. Kaso, nagkaroon ng gera sa the Middle East. Pero itong stock ko ng 10 litrong petrolyo, maglalas yan until let's say 2 weeks. Kaso kailangan ko nang bumili kasi nga mandated by law na every 15 to 30 days bumili ako ng supply. Ang presyo ng bilihin, imbes na 50 pesos per liter, naging 60 pesos per liter. So ang gagawin ko, itataas ko yung presyo ng mga nabili ko na 50 pesos per liter. Gagawin kong, imbes na 55 lang, gagawin kong 70 pesos. Kasi nga bibili ako ng 60 pesos per liter na oil. Ayaw nilang silang magdadala ng risk na biglang bumaba yung presyo ng langis habang yung nabili nila at a higher price ay kailangan nilang ibenta sa mas mababang halaga. Pero you know what? Before we raise our pitchforks, antayin na lang muna natin ang at least 1 hanggang 2 linggo kasi yun yung cycle. Kung tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas nila ng presyo ng krudo kahit na may assurance tayo sa dinadahilan nilang kung bakit daw tumataas yung krudo sa Pilipinas, pwede natin silang pagbintangan ng profiteering from the crisis. Kahit na sabi nila, hindi naman porque sinabi ng Iran na pwede na kayo pumunta dito, walang pasasabugin. Lalo na nagdeklara na si Marcos ng national energy crisis. Ibig sabihin, all hands on deck. Iisa tayo mga Pilipino. Huwag tayong mag-take advantage. At yan ang pagterpos ng News and Worthy Recap Weekly Edition for roughly the 5th week of March 2026. Mag-suggest more topics and or corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa panonood mga kabayang. For me, like, subscribe, follow my links sa socials and of Joseph that will be linked down below. So susunod muli of course. Paalam.